Welcome sa ating Morning Revival Preview. Sapagat panibagong linggo ngayon, meron tayong title dito. Ang title ng ating whole week na Morning Revival Preview ay Christ as the Word of God. So, maiksi siya pero malaman. So si Kristo ang salita ng Diyos. So mga kapatid, pupunta na ako sa ating mga Bible verses ngayon. So meron tayo dito dalawang verses. John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At sa John 5 o John 51, same chapter. And he said to him, Truly, truly, I say to you, you shall see heaven opened, and the angels of God ascending and descending on the Son of Man. So sa John 1:1, pinapakilala sa atin si Kristo bilang ang salita ng Diyos. At sa 51 naman, pinapakilala sa atin si Kristo bilang ang anak ng tao na kung saan siya ay nagsisilbing isang hagdan na kung saan ang mga anghel ng Diyos ay nagpapanik-panaog. So, ibig sabihin, itong hagdan na ito ay kumukonekta sa lupa at sa langit. Magbabasa na ako. The Word of God, the first crystal in the Gospel of John, refers to Christ, the only begotten Son of God, as the definition, explanation, and expression of God. Amen. So si Kristo, bilang salita ng Diyos, ay ang kahulugan, pagpapaliwanag, at kahayagan ng Diyos. Ang ibig sabihin, kung gusto mong makilala, malaman kung anong uri ng Diyos meron tayo, kailangan mo si Kristo bilang ang salita ng Diyos. Kasi alam mo naman, alam nyo naman, ang ating Diyos, siya ay mysterious, napakahiwaga ng ating Diyos. Hindi natin siya nakikita. At dahil dyan, mahirap mo siya makilala. Ang pinakapwede lang, sasabihin natin, merong Diyos. Meron ba? Meron. Pero pag tinanong ka, sino ba tong Diyos na to? Ano bang uri ng Diyos siya? Ano bang gusto niya? Ano bang ayaw niya? Mahirap sabihin yan. Kung wala si Kristo bilang ang salita ng Diyos. So alam naman natin, ang salita ay isang pagpapaliwanag. Sa English, explanation, pagpapaliwanag. Definition, siya yung kahulugan ng Diyos at siya yung expression o kahayagan ng Diyos. So sa pamamagitan ni Kristo, ang mahiwagang Diyos ay naipakilala sa atin. Nakilala natin siya, nalaman natin siya, at hindi lang yan. Ang ibig sabihin ng expression, naihayag siya. At siya ay nailarawan sa pamamagitan ng Panginoon. Kaya meron tayong kasabihan, ang larawan ay mas mainam kaysa sa 1,000 salita. So ang pinakamataas na pagpapakilala sa atin sa Diyos ay ang paghahayag na ginawa ni Kristo sa hindi nakikitang Diyos. Nakita talaga siya ng tao. Nahipo siya, nakausap siya. At kitang-kita nila si Kristo nung panahon na siya ay naririto sa lupa at mula diyan nakita nila ang buhay na Diyos, ang Diyos na hindi nakikita. Maski sa panahon naman natin, bagamat physically hindi natin nakita ang Diyos, pero meron naman tayong salita na patuloy na naghahayag sa Diyos. Hindi natin nakita si Kristo, pero meron tayong Espiritu ni Kristo na siya mismo. Ang Espiritu ang kanyang realidad na patuloy na nagpapakilala sa atin kung sino ang Diyos. Amen. John unveils Christ as the great I am, self-existing, ever-existing,
Everything other than Christ is vanity of vanities. Only He is the reality, that I am the one who is. Christ is the one who is eternal, without beginning or ending. O, ito, si Kristo to. Kapag nakita mo kung sino si Kristo, nakita mo ang Diyos. No? Sapagkat sinasabi sa atin, si Kristo ang hiwaga ng Diyos. Na ang ibig sabihin, ang Diyos na hindi nakikita ay naihayag sa pamamagitan ni Kristo. So, si Kristo ang dakilang ako nga. Ako nga. Ito, sinabi niya, ako nga. At siya rin ang pansariling umiiral na isa. Ibig sabihin, hindi niya kailangan ang sino man para pairalin siya. Sa kanyang sarili, kaya niyang umiral. At ever-existing, ibig sabihin, tuloy-tuloy na umiiral, hindi mo pwedeng ihinto. Maging yung kamatayan, hindi pwedeng ihinto. Wala siyang puwersa para ihinto ang pag-iral ng Panginoon. Tuloy-tuloy ang kanyang pag-iral. At sinasabi sa atin, si Kristo lang ang realidad. Nang ibig sabihin, siya lang yung totoo. Kaya sinasabi sa atin, lahat ng bagay na hindi si Kristo ay vanity of vanities. Diba? Sabi ni Solomon, lahat ng mga bagay sa ilalim ng araw ay vanity of vanities. Ibig sabihin, walang kabuluhan. Kasi lahat ng bagay, maliban kay Kristo, ay temporary lang, pansamantala lang lahat yan. Lilipas, mawawala na, matutunaw, masusunog, kakalawangin, no? At yung iba naman, nanakawin, no? At yung iba naman, maiiwanan mo rin. Kaya lahat ng bagay ay vanity of vanities. Kaya huwag niyong mahalin ang hindi si Kristo. Vanity of vanities yan. At sinasabi sa atin, siya lang ang realidad. Okay. Ako nga. At sinasabi niya, at siya na nga. I am and the one who is. Ako nga ang siya nga. Siya ganun. Siya ngayon. Ako nga. Oh. The one who is, siya pa rin yung darating na isa. Walang katapusan. Christ is the one who is eternal. O yan. Ibig sabihin, wala siyang katapusan without beginning or ending. Pag nakita mo lahat ng description na ito, no? Ang ibig sabihin, siya lang ang pwede mong asahan. Siya lang ang pwede mong pagkatiwalaan. Siya lang ang pwede mong paniwalaan. Siya lang ang pwede mong sandalan. Wala nang iba. Siya lang talaga. At kung hindi ka pa maniwala sa Kanya, sino pa ang papaniwalaan mo? Kung hindi siya yung asahan mo, sandalan mo, sino pa ang ibang pwede? Walang iba, siya lang talaga. Amen. John 1 is the introduction to the whole Gospel of John. And the main stress of this introduction is that Christ is the Word of God. The definition, explanation, and expression of the mysterious and invisible God. It refers to Christ in the 5 greatest events in the history of the universe. Ibig sabihin, siya yung bumubuo sa 5 pinakadakilang pangyayari, events, mga pangyayari sa buong sansinukob. So meron kasi 5 pangyayari o kaganapan sa buong sansinukob. Ang buong sansinukob, binubuo siya ng 5 kaganapan. Nakalagay yun din sa outline. So ano ba yung 5 kaganapan? Ito, sabi niya, creation, incarnation, redemption, anointing, building. So yan yung 5 na kaganapan sa buong sansinukob sa panahon ng panahon. So yung kapanahunan, binubuo ng 5 bagay. Ang sangnilikha, okay, 1. Ang pagkakatawang tao, 2. Ang kanyang katubusan, 3. Ang kanyang pagpapahid, 4. 5. Ang kanyang pagtatayo. So yan yung 5 kaganapan sa buong sansinukob, sa history ng sansinukob. History yan. So yan yung 5. At lahat ng yan ay nandyan si Kristo. Kung wala si Kristo, anong meron? Wala. Kasi wala siya eh.
Pero dahil nandiyan ang Panginoon, naibuo itong 5 dakilang pangyayaring ito. Katulad ng creation. Kung walang creation, wala lahat tayo, wala kang makikita sa buong sansinukob. No? At ang creation ay sa pamamagitan ni Kristo. So, nasa Biblia yan. Ang creator ay ang Diyos na naglikha sa pamamagitan ni Kristo. Si Kristo yung means and way ng creation. Ano pa? So, sinasabing, ang incarnation, ang pagsasakatawang tao ng Panginoon, kung wala yan, wala tayong redemption, wala tayong kaligtasan, hindi maisasagawa ang ekonomiya ng Diyos. Pero salamat sa Panginoon. Isang araw, itong salita naging laman. Incarnation yan. Ano ba? Yung pangatlo naman, redemption. Siyempre, kung walang redemption, wala lahat tayong future. No? At maging ang Diyos, hindi rin niya maisasagawa ang kanyang ekonomiya na isagawa ang kanyang sarili tungo sa loob ng tao kung walang redemption. Ang redemption ang nag-solve ng problem ng pagkatisod ng tao. At si Kristo ang nagsagawa ng katubusan. Gawain ng katubusan. Anointing. Ang anointing naman ay tumutukoy sa espiritu na nagpapahid. Simula nang siya ay naging espiritu na nagbibigay ng buhay, dumating siya sa tao bilang pagpapahid. Kung walang espiritu, wala tayong pagpapahid. Paano maidadala ang Diyos tungo sa loob natin? Paano tayo makakapaglingkod? Paano maisasagawa ng tao ang kagustuhan ng Diyos kung walang anointing? Kaya, ang pagpapahid ay ang pagpapahid ng espiritu. At kahuli-hulihan ay ang building. Ito ay tumutukoy sa pagtatayo ng kanyang bahay. Walang iba kundi ang eklesiya, ang katawan ni Kristo na mapapasok doon sa bagong Jerusalem. Kaya itong 5 ito ang dakilang kaganapan sa buong sansinukob. Itong mensahe kasi natin, kailangan ito hindi lang intindihin Kailangan ng konting pag-memorize sa mga item. Isa ulo, isalita para maging mayaman yung ating pagsasalita. John 1:1 refers to eternity in the past. For the beginning denotes eternity in the past. Verse 51 refers to eternity in the future. For when the Lord told Nathanael that he would see heaven opened and the angels of God ascending and descending on the Son of Man, he was not speaking about the present, but about eternity in the future. If we put together these 2 sections of eternity, we have the whole eternity. Amen. So ano ba sinasabi rito? So ang pinag-uusapan dito, eternity. Kawalang hanggan. So sinasabi niya, merong first part yung eternity. Yung first part niya, yun yung John 1:1. Sabi niya, in the beginning. Ang ibig sabihin ng beginning dito, walang simula, pero merong beginning. Ang ibig sabihin, ang kanyang simula ay mula sa walang hanggan. So yun yung una. At sinasabi na sa kawalang hanggan, okay, si Kristo ang salita. So yan yung meron sa kawalang hanggan. Isa lang, si Kristo na salita. Walang item sa kawalang hanggan, kundi si Kristo lang. Kaya sabi sa John 1:1, in the beginning was the Word. So yung in the beginning dito, nagdaang walang hanggan. So yun yung ibig sabihin niya. Okay. Tapos sabi niya, yung verse 51 naman, okay, ay eternity in the future. Ito naman ay kawalang hanggan tungo sa hinaharap. Siyempre, pag tungo sa hinaharap, tungo sa walang hanggan din yan. So, 2 section. In the beginning, mula sa simula ng walang hanggan. Tapos, nagkaroon siya ng isang section uli. So, ibig sabihin, yung kawalang hanggan, 2 section. In the beginning, Word. Okay? Tapos, tungo sa kawalang hanggan naman, siya ay ang anak ng tao na siyang hagdan ng langit at lupa kung saan ang mga anghel nagpapanik-panaog. So, yan yung bumubuo sa buong kawalang hanggan.
In eternity past, Christ as the Word was with God and was God. In eternity past, he was only God and only had divinity, since the Word had not yet been incarnated. He was not a man and had no humanity. O, ito. So, yung unang bahagi ng kawalang hanggan, unang bahagi, si Kristo ay ang salita na ang ibig sabihin, siya ay binubuo lang ng pagkadibino. Wala siyang bahagi ng tao. So, tandaan natin, yung first part ng eternity ay si Kristo, okay, sa kanyang pagiging Diyos lang. Hindi pa siya nagkatawang tao. Kaya yung sinasabi rito, in the beginning was the Word, si Kristo na hindi pa nagkatawang tao. Ano siya? Diyos. Nung hindi pa siya nagkatawang tao, siya ay Diyos. Diyos na siya. Kaya huwag niyo pakinggan yung mga nagsasabi na hindi siya Diyos. Diyos na talaga siya. Mula pa sa kawalang hanggan, si Kristo ay Diyos. At yan ang meron nung panahon ng unang bahagi ng kawalang hanggan. Anong meron? Si Kristo. Ano siya? Salita. Anong ibig sabihin ng salita? Siya ay Diyos at hindi pa naging tao. So, malinaw. In eternity future, ito, eternity future naman. So, yun yung second part ng kawalang hanggan. In eternity future, Christ will not only be God, but also man. Ibig sabihin, yung kalahating parte ng eternity, hindi lang siya Diyos, kundi siya ay tao na. Tao, Diyos, Diyos, tao. He will not only be the Son of God, but also the Son of Man. So both ang kanyang titulo sa second part ng eternity ay Son of God, hindi mawawala yon. No, yung kanyang pagiging Son of God ay hindi mawawala maski hanggang sa darating na panahon. At yon ay tumutukoy sa kanyang pagiging Diyos. At yung pangalawang bahagi, Son of Man, tumutukoy sa kanyang pagiging tao. In eternity past, he was God, solely and merely divine, having no humanity. However, in eternity future, he will be God and man, the Son of God and the Son of Man, both divine and human, having divinity as well as humanity. He will have two natures, two essences, two substances, divinity and humanity. So ito yung mga pangunang bagay na kailangan maintindihan natin tungkol kay Kristo. Okay, so sa nagdaang walang hanggan, siya ay anak ng Diyos, siya ay meron lamang divinity. Okay, so sa susunod sa pangalawang bahagi ng walang hanggan, siya ay naging anak ng tao, ay anak ng Diyos at anak din ng tao. Nang ibig sabihin, siya ay naging tao na. At nagkaroon siya ng dalawang nature. Ang kalikasan ng Diyos at ang kalikasan ng tao naghalo na. At siya ay naging Diyos-tao. At nandiyan din siyempre yung tinatawag nating esensya ng Diyos at esensya ng tao. Kaya sa ikalawang bahagi, siya ay Diyos at tao. So, ito yung yung mga nangyari sa kawalang hanggan. Amen. How can God, who had no humanity in eternity past, have humanity in eternity future as his dwelling place? Itong paliwanag kung paano nangyari. Between these two sections of eternity is the bridge of time. In eternity past, God planned and purposed, but he did not do anything. In eternity future, God will not do anything. He will simply enjoy his finished work. In eternity past, he planned. In eternity future, he will enjoy everything that God needs to accomplish, he accomplishes on the bridge of time. God is driving the car of his economy from the first section of eternity through the bridge of time into the last section of eternity. By driving his car across the bridge of time, all the necessary work is completed.
Once God has traveled from eternity past through the bridge of time and into the eternity future, He will declare, finish. Amen. So, finish. Tapos na. So, ganito siya. So, ito, medyo maganda yung explanation niya. Paano ba nangyari na si Kristo ay nagkaroon ng tinatawag na human nature? So, kanina, pinag-uusapan natin yung first section ng eternity. So, ito yung eternity past na kung saan sinasabi, siya ay Diyos. Diyos. Siya yung salita na Diyos. Walang tinatawag na humanity. At pagkatapos sa second part ng eternity future, nagkaroon ng humanity. So, paano nangyari yan? Ito, so maganda yung paliwanag dito. Sabi niya, sa pagitan ng dalawang bahagi ng eternity, meron tinatawag na bridge of time. Yun, bridge of time. Pag sinabi mong bridge, isang tulay na nagdudugtong. At itong tulay na ito ay tulay ng kapanahunan. At sa bridge na ito, sa panahon na ito, na tinatawag na tulay ng kapanahunan, diyan niya isinagawa yung gawain na kanyang plinano. So yung pagpaplano, ginawa niya sa eternity past. Sa simula pa lang, meron siyang plano. Pero nung eternity past, wala siyang ginawa. Plinano lang niya yung lahat. No? At isinagawa niya yung pagkakatawang tao sa pagitan nitong dalawang eternity. So, yung past at yung future. So, diyan siya nagkatawang tao. No? At sa pamamagitan ng kanyang pagsasagawa dyan at yung mga ibang bagay pa na kanyang kailangan isagawa o sabihin natin redemption, okay, ano pa, anointing, okay, at building. So, lahat ng mga pagsasagawa, dito niya kinumpleto sa bridge of time. Kaya yan yung pinapakita sa atin na kung saan ang Diyos ay nandiyan dyan, gumagawa. So, mula sa kanyang creation, di ba? Sinagawa niya ang lahat ng bagay. At sinagawa rin niya ang redemption. No? At sinagawa din niya yung tinatawag na anointing. No? At yung pagkakatawang tao niya, sinagawa niya pagkatapos ng creation. At sa kahuli-hulihan ang kanyang pagtatayo. Nakumpleto niya yan. Kaya sa eternity future, ano sasabihin niya? Finish. Tapos na. No? Ibig sabihin, kumpleto na. At i-enjoy niya lahat ng kanyang ginawa pagdating ng eternity future. At lahat ng ito, mapapasok doon siya sa bagong Jerusalem. So, tapos na lahat ng gawain, pasulong na ang eternity future hanggang sa kawalang hanggan. So, yan yung bumubuo sa buong eternity. No? At sa pagitan niya, ito yung panahon na tinatawag nating bridge of time. Kaya maganda yung sinabi niya. Sabi niya, yung Diyos daw ay nag-travel. So, yung sasakyan niya, sabi, car of his economy, ang kotse ng kanyang ekonomiya, na nagsimula na siya mag-travel noong panahon pa ng kawalang hanggan. Nag-travel siya, okay, hanggang sa bridge of time. At sa bridge of time, ginawa niya lahat ng gawain. No? At pagkatapos niyan, nag-declare siya, it is finished. At pagkatapos, nagtuloy-tuloy siya, no, sa eternity future. At yan yung panahon na in-enjoy niya lahat ng kanyang mga ginawa. So, hindi na binanggit si Satanas dyan kung nasaan man siya. Kasi wala naman siyang kwenta. Amen. Amen. Okay, so we can remember these 5 great historical events with 5 words. O yung sinabi natin kaninang historical events, meron siyang 5 words na dapat isaulo natin. Creation, incarnation, lamb, spirit, and ladder. Kaya ba natin i-memorize yan? So sabi niya, creation, incarnation, ano pa? Hindi na redemption ang binanggit, lamb na. Hindi na anointing ang binanggit, spirit na. At sa kahuli-hulihan, ang binanggit ay ladder. So yan yung 5 salita
na bumubuo sa 5 great historical events, no, na naganap doon sa bridge of time. At ang impact niya, ang effect niya ay eternity. Bagamat yung pagsasagawa, na isagawa siya sa bridge of time, pero yung kanyang impact, yung kanyang epekto ay magpasawalang hanggan. Yun. No? At lahat ng ito magiging pagtatamasa ng Diyos sa kanyang walang hanggang ekonomiya. Amen. Christ as the Word speaks through the creation. Okay. Through the incarnation. Through His becoming the Lamb. Through His becoming the Spirit. And through His being the ladder. In order to have a ladder, there is the need of a base. And the base for Christ to be the heavenly ladder is the house of God, Bethel. So the reality of Bethel is the church, and then the body of Christ and the New Jerusalem. Amen. So yung ladder kasi, kailangan niya ng base. Kailangan niya ng base. Ibig sabihin, para maisagawa siya, kailangan niya ng isang pundasyon. At ito ay tumutukoy sa Bethel, na walang iba kundi ang bahay ng Diyos na sa panahon natin ngayon ay ang Ecclesia. Siyang katawan ni Kristo at siya ang magiging bagong Jerusalem. Amen. So tandaan natin yung 5 salita, no? Sinasabi, creation. So ang creation ay sa pamamagitan ni Kristo. Incarnation, ito yung kanyang pagkakatawang tao na isinagawa ng Panginoon. At yung lamb naman, ito naman ay tumutukoy doon sa redemption. Kasi sa redemption, siya yung Lamb of God na naihain. Kaya ang sentro ng redemption ay crucifixion, yung paghahain niya bilang kordero. Siya yung isa na namatay. Upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, na isagawa niya yung gawain ng katubusan. At ang katubusan, nilutas niya ang mga problema ng tao sa pagkatisod. Katulad ng kasalanan, kamatayan, di ba? Na tayo ay naging kaaway ng Diyos, na ibalik muli sa Diyos. Di ba? So tayo ay walang buhay. Tayo ay nabigyan ng buhay na walang hanggan. So, ang kumpletong redemption ay isinagawa niya sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, na kung saan yung dugo niya ay naging dugo na nagtutubos. Amen. At pagkatapos nito, siya ay naging espiritu. Espiritong nagbibigay buhay para sa pagpapaahid ng Diyos. At saka huli-hulihan siya yung ladder, no, na nagkonekta sa langit at lupa at langit. At upang maisagawa yan, kailangan ng base. Kailangan ng base. Ang base ay yung bahay ng Diyos, na walang iba kundi ang Ecclesia, na kung saan kung tayo ay nabubuhay sa loob ng church life, nakakonekta tayo sa sangkalangitan. Ang lupa at ang langit, naging one piece lang siya sa pamamagitan ng Ecclesia, na siyang bahay ng Diyos. Amen. So, yung last part niya, sabi niya, in all these 5 universal historical events, Christ, the Word of God, number 1, the Creator in creation, number 2, the man in incarnation, number 3, the Lamb in redemption, number 4, the Spirit in transformation, 5, the ladder joining earth to heaven, defines, explains, and expresses, amen, the invisible God. Amen. So, 5 item yan. Siyempre, wala na tayong time i-explain lahat yan dahil halos 30 minutes lang itong ating preview. No? Pero kung sa ibang araw, pwede kayo magbigay ng 5 messages sa 5 items na yan at ma-expound ninyo ng higit itong ating Morning Revival Preview na napakaganda ngayon. No? Na ang pamagat niya ay The Word of God.
Amen. Sa salamat, Panginoon, na ikaw ang salita ng Diyos. Sa pamamagitan mo, ang Diyos ay na-define, ang Diyos ay naipaliwanag, at ang Diyos ay naihayag sa iyo. Salamat, Panginoon, na ikaw mismo ang nagsagawa ng kumpletong ekonomiya ng Diyos sa panahon ng kaorasan o kapanahunan. Panginoon, salamat sa bridge of time na kung saan kinumpleto mo lahat ng bagay. Panginoon, kinumpleto ang sangnilikha, ginawa mo rin ang katubusan, at ikaw din ay nagkatawang tao, naging espiritu, at tinatag mo ang eklesiya bilang hagdanan upang ikonekta ang sangkalangitan sa sangkalupaan. Panginoon, salamat sa kumpletong gawain na sinagawa mo, na tatamasahin mo pagdating ng kawalang hanggan. Salamat sa lahat ng bagay. Salamat din sa mga paliwanag. Salamat din sa salita na kung saan kami ay nadadala upang higit namin makilala ang Diyos. Ang Diyos na hiwaga ay naihayag sa amin sa pamamagitan mo bilang salita ng Diyos. Amen. Amen.